Hello guys, so welcome back again to our channel. So sa video na to ay mag-unbox tayo ng isa sa pinaka-popular na camera ngayon na gamit ng mga vlogger. Ito ay yung Insta360 ONE X2. So bali ito po yung upgrade version ng Insta360 ONE X dati. So in-order ko siya from Lazada and then pinadala ko lang sa kasamahan kong sumampa. By the way, ang price nga pala nito guys, camera with selfie stick ay nasa 25k. Since yung camera natin ay walang internal storage, so umorder na rin ako ng SanDisk Extreme Pro. So dapat yung bilhin yung SD card ay naka Video Speed Class B30 para at least hindi siya naghahang or naglalag pag nag-file transfer kayo, kaya niyang sabayan yung speed ng camera nyo. Okay? So, what's in the box? Buksan na natin. Ito muna ang selfie stick. So, bali itong selfie stick guys ay nasa 1.2 meters siya or 120 centimeter. Pag ginamit mo na to, yung video nyo, pag ginamit mo to, at pinasok mo na sa apps yung video mo, pag-edit, hindi mo na makikita yung selfie stick, kaya invisible selfie stick na siya. So, para kayong may personal na cameraman na sunod ng sunod sa'yo. So, ipapakita ko mamaya. Okay? So, ito naman yung camera natin. So, ito yung Insta360 camera. Okay, dyan muna yan. So, ito yung lagayan ng cam. At least para hindi siya magasgas kasi pocket size camera lang siya. Napaka-handy. Gaan lang. Then, ito din yung USB cable. Pang charge at saka file transfer. Wala siyang adapter, so USB cable lang siya. Then, ito naman yung pamunas ng lens. Okay? Then, meron ding quick start guide, manual. Bali yung manual niya. Okay, so yun lang guys. Yun lang yung laman. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-insert ng SD card in a proper way. So, squeeze lang natin guys tong dalawang buckle lock. Then, automatic nagpa-pop up na yung battery natin. Okay? Then, isunod natin yung ipasok yung SD card. So, dapat nakaganito siya. Ito po yung screen. So, dapat naka-face upward yung print ng SD card kapareho ng screen ng camera. So, ipasok na natin. Pag napasok na, i-push nyo. So, parang paglagay lang din ng SIM card ng cellphone. Okay? Then, ipasok natin yung battery. Okay? So, okay. So, pag nakita nyo guys, yung kulay orange na yan, so ibig sabihin, hindi pa po waterproof yung camera nyo. Kaya kailangan nyo pang i-push yan hanggang sa hindi na makita yung kulay orange na yan. Yun. Yun po ang indication ngayon na waterproof na siya. Kasi itong camera natin ay kahit walang driving case ay waterproof na siya up to 10 meters. So guys, ito yung power button ng camera. Long press lang natin. Then, ito yung indicator light. Ito naman yung shutter button. Pag click mo yan, pag ayaw mo ng voice control,
Yan yung shutter button. Okay, so ito yung dalawang lens niya, back to back. Then, ito po yung speaker, katabi ng power button. So, meron tayong 4 na microphone. Isa, 2 sa baba ng lens, 3 sa gilid, pang-4 sa baba ng lens ulit. So, itong na to, ito naman yung pinakita ko kanina, yung 2 buckle para sa battery, yung isa naman para sa USB charging port. So, pag switch off kayo, ilong press lang din ulit. Okay, so ganun lang po. So, ito po yung main features ng camera na to. Actually guys, maraming features ang camera na to, kaya lang hindi ko kayang ipakita sa isang video lang, kaya sa susunod na yung iba. Okay? So, naka 5.K 360 captured na siya. Kagaya nito. Then, flow state stabilization. So, ibig sabihin yun, kahit na tumatakbo ka or gumagalaw ka, hindi ka ganun nagba-blurred or shake yung camera mo. Kagaya nito. Then, waterproof up to 10 meter. So, without diving case, so waterproof na po yung camera natin. Kagaya ng pinakita ko kanina kung paano natin na masisiguro na silyado yung camera natin na walang papasok na tubig. So, dapat yung kulay orange ay dapat hindi nakikita, hindi visible siya. Okay? Then, for mic 360 audio. So, kagaya kanina, yung audio, 360 yung pinakita ko, yung 4 na mic. Then, hyperlapse. Yun yung intro ng video ko. Kanina, yung hyperlapse. Ginamit ko na yung 6x64. So, yun. Then, Steadicam mode. So, ito yung kagaya ng traditional na action camera, kagaya ng GoPro, na one side or one way direction siya, pwede dito. So, invisible selfie stick, ito yon. Kita niyo naman yung mga video ko, hindi mo na nakikita yung selfie stick na ginamit ko. Then, AI editing, apps, ginamit na. Ultra bright touchscreen, challenge touchscreen, at voice control. Kagaya nito. So, dapat guys, sa settings nyo, naka-on yung voice control para pwede mo na siyang magamit. Kagaya nito. Take photo. Yun. Start video recording. Yun, nag-umpisa na siya. Kaso malabo lang siya guys kasi cellphone yung gamit ko. Pero nag-umpisa na siyang mag-record. Pag hinto naman, stop video recording. Yun. So, ibig sabihin, pwede mo na siyang utusan kumuha ng picture, video,
Huwag mo na siyang utusan na mamalingki o maghugas ng pinggan at siguradong hindi papayag to, di ba? Okay. So, yun lamang po guys. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, so mag-subscribe na kayo. Para sa susunod na video, ay yung ibang features naman. At sa mga susunod ko na vlog or video, ito na po yung gagamitin. See you next time!